Para po doon sa kagustuhan natin na makuha yung 60,000 minutes viewed doon sa in-stream ads, palagi po tayo nagla-live kahit walang nanonood. Kaya yung iba po ay kasundo na lang po sa mga ibang content creator, nagsabot sila o nagkasundo sila na magtutulungan doon. Ayan, mas maganda naman din po yun. Kaya lang din po kung hindi po sila available, tapos gustong-gusto mo na po talagang mamonetize, hanggang kailan po sila tutulong-tulong. Kasi dito po talaga na kikita ko, mula noong hindi pa ako nakapag-post, marami po akong natutunan. Una ko pong natutunan, yung mga bago pong mga content creator na bago pa lang pumasok dito sa pagiging content creator, yung bago pa lang nag-on ng kanilang professional mode or gumawa ng kanilang mga page, ay gustong-gusto na po nilang ma-monetize, gustong-gusto na po nilang maraming manonood, gustong-gusto na po nilang magkaroon ng maraming followers. Ayan po, yung sinasabi natin gusto natin na nasa isip natin at sa puso na gusto na po talaga nating magkaroon ng maraming followers at viewers. Hindi po pala ganun ang mangyayari. Dahil kung titinitingnan ko po yung sa akin, 2021 ako nag-on ng aking professional mode, ay gumawa ng page. Tapos, hindi naman ako masyadong consistent na nagpo-post talaga ng mga videos. Kaya yun po ang dahilan, dahil kaya matagal akong nagka-monetize. Kaya yun po, na-monetize naman tayo sa Star kasi 500 followers in 30 days, madali naman po yung maka-star tayo. Pero yung followers po natin, hindi po talaga uusad yun. At saka parang yung iba po napaghinaan ng loob. Dahil ang akala po natin ay, ang tagal naman nating inaantay. Pero kung hindi po tayo consistent sa pagpo-post, naglaktaw ba, yung tumakbo o tumalon po tayo doon sa pagla-live, na hindi po tayo nag-imbak ng maraming video, ayan po ang nangyayari. Kaya, ang suggestions ko po sa inyo, lalo na po sa mga bago pa lang gumawa ng page, bago pa lang gumawa ng kanilang mga professional mode, huwag muna kayong magla-live kung wala pa po kayong masyadong manonood. Dahil lalo na po kung kukunti pa lang, dahil mahirapan po tayong magkaroon po talaga. Kasi kukunin pa natin yung 5,000. Kaya ang nangyayari po sa iba, dahil gusto nilang kukunin yung 5,000 followers para maka-monetize sa in-stream ads, sumasali na po tayo sa mga follow to follow. At sumasali din po tayo doon sa mga nagpo-promote. Ang ending po noon ay in-unfollow tayo, tapos nagka-minus yung mga followers natin eh. Kung ilagay naman natin na nagkaroon po tayo ng talagang maraming followers, doon naman tayo sa views, magka-problema. Lalo na pa ngayon sa Reels na per play na po. So nakabase po sa play. Ibig sabihin yung panoorin po talagang buong video. Kaya, yun po talaga mga kabiisi, para sa akin po, suggest ko po sa inyo na mag-content muna kayo. Gawa kayo ng original na inyong content. Hindi galing doon sa ibang app, hindi galing na gumawa kayo ng mga video na pinapaganda yung mukha natin, yung mayroon tayong mga dubbing na po. Yun po talagang magpakilala kayo na yan po talaga ang gusto ninyong gawing content. Wala naman po pala talagang problema doon sa mga content na ginawa natin, na yung mga random content. Wala naman problema doon kasi sa bago pa tayo, random naman pala talaga. Hanggang ngayon ako random pa rin ako, si bago pa naman ako eh. Kaya lang itumakbo po ang aking mga lahat po dahil nagko-content po talaga ako ng akin. So kaya po mga ka-BEC, ang ano ko po sa inyo, advice ko po sa inyo, at saka ko po lang po sa inyo suggestions, maggawa lang muna kayo ng content. Gawa lang muna kayo ng content para masanay po kayo. Hindi po kayo sasabak muna doon sa pagla-live. Kasi nahihirapan po tayo doon sa pagla-live, lalo na yung bago pa tayo, hindi pa tayo marunong umarap sa kamera. Nahiya pa tayo, natatakot tayo. Kaya ang nangyayari po, ang ginawa po natin ay gusto natin umaakyat doon sa nagla-live. Gusto natin mag-akyat din sila sa atin. At gusto natin mag-share lang palagi. Gawa po tayo mga ka-BEC para magkaroon po tayo ng sarili natin. Kasi kung gusto po natin talagang mamonetize, gawin natin ang ating rule, ang ating at sa ating paraan, sariling paraan.
Ayan po ang pagko-content. Kasi tinawag tayong content creator eh. Kaya mag-content muna tayo mga kabisi bago tayo magla-live. Pag nasanay na po kayo, saka na po kayo magla-live. Kaya yan po ang nangyari sa akin. Matagal na po akong nagkaroon ng 5,000 followers. Nakarating na ako ng 6,000 followers. Hindi ko alam na kukuha lang pala yun sa live ang 60,000 minutes viewed. Kaya, hindi ako nagla-live. Ayan, post ako ng post. Ayan, hindi naman din ako nagsisisi doon dahil tama pala yun. Kasi hanggang ngayon po ay umuusad po ako. Marami na po akong nalalampasan ng mga content creator na yung noon malaki na sila. Dati na silang malaki. Ako po ay, yun lang po. Naka 6,000 lang po ako noon. Kaya yung iba nagsasabi sa akin, bakit daw ang bilis kong umangat ng aking mga followers? Kasi nagko-content ako. O saka na ako nagla-live. Noong nagka-monetize na ako, saka po ako nagla-live. Kasi hindi ko naman alam pala talaga. Kaya kung alam po ko lang palagi akong nag-live para makuha ko yung 60,000 minutes viewed. Pero nakukuha ko po yung 60,000 minutes viewed nung may nag-trending ng aking video. Nung nag-start ng trending aking video, sumunod lahat ng mga monetization tool. Hindi na ako namumroblema. At kung ikumpara ko yung mga ibang mga content creator na yung marami silang followers tapos yung income nila sa akin, hindi ko na lang sasabihin pero malaki po yung income ko dito. Kaya dahil yun, kasi nag-imbak po ako ng mga video. At saka po ako nagla-live na talagang nagla-live na po ako dahil nagla-live lang ako dahil gusto ko. Hindi nagla-live ako dahil gusto kong makuha yung 60,000 minutes viewed. Yun, kasi nakukuha ko yung 60,000 minutes viewed. Noon nga, mayroon nag-viral ng aking post. Kaya mga ka-BEC, pag-igihan natin, hindi tayo magmamadali. Kasi pag magmadali tayo, pag monetize na din tayo, hindi natin alam paano po magkaroon ng malaking earning. Kasi hindi naman din po organic yung ating mga followers. Hindi din sila manood. Lalo pa ngayon sa Reels ay per play na po. So sa play na po yan. Kung wala pong magpi-play ng ating mga Reels, wala po tayong kita. Kung dito din po sa ating in-stream ads, sa per views po. So kung wala pong manonood sa ating in-stream ads, wala po tayong income. Kaya yan po mga ka-BEC, hindi tayo magmamadali. Idaan natin sa proseso. Hindi tayo, kasi kung sasabihin natin na mayroon naman nagpo-promote sa atin, hanggang kailan po na palagi silang nandyan na para mai-promote po. Na yung iba po na palaging nagpo-promote ay nagkaroon po ng yung iba na demonetize, yung iba na wala nang mga gana kasi hindi na po na restricted na po sila. Sa ginawa ni Facebook ngayon, gusto ni Facebook na siya lang po talaga ang may karapatan na mag-promote, ang mag-recommend ng ating mga account. Kaya, yan mga ka-BEC. Kaya yung iba na demonetize dahil sa pag-promote ng mga bago lang na nag-on. Kaya yan, di ba marami pong nakikita natin sa ating wall suggested for you. Sa akin na ngayon, maraming binibigay sa akin na ipa-follow ko daw. Kaya pina-follow ko po kasi ninotify ako ni Facebook na i-follow mo itong account na to. Ayan lang po mga ka-BEC. Na-share ko lang po ito sa inyo dahil sa experience ko po. Nagpapasalamat po ako dahil naibalik po yung akin na nakapost na po ako. Kaya yun lang po mga ka-BEC, sana may natutunan kayo. Sana naman ay mag-subscribe po kayo sa Sister Sonia BEC at mag-follow kay Sonia Lagat, yung aking admin ng aking Sister Sonia BEC. Ako lang din po yun. At yun mga ka-BEC po tayo. Love lang po mga ka-BEC.